can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Good morning, DZRJ 810 AM proudly brings you Good Job Philippines with Barbie Atienza. Enjoy a recap of the week's good news and developments, highlighting the great men and women behind them. And now, here is your host, Barbie Atienza. Good morning, Metro Manila, and welcome back to the program. This is Good Job Philippines on DZRJ 810 AM and also on Radio Bandido, live and direct from Makati City. And my name is Barbie Atienza. I'll be your host for the morning until 12 noon today, together with my partner, Allan, Visitacion from down south. Allan, good morning. Good morning, Philippines. Good morning, Metro Manila. Good evening, world. And most especially, good morning, Sir Barbie. My name is Allan Visitacion. And indeed, I'm broadcasting at the south side of Metro Manila. Magandang south side of Metro Manila. South of Metro Manila, baka akala nila south of the Philippines. Yes. Medyo masama yung kalagayan doon sa parte ng bansa kahapon, ha? Yes, and indeed, we enjoined everyone to pray for them and help them in the best way each and every one of us could do. Kami po sa Good Job Philippines ay tumutulong through the airwaves kung ano pa ho ang aming maitutulong upang maidungol ang mga tulong at donation. Don't hesitate to let us know. Tama yun. At well, it's only the spirit also of Christmas. While a lot of us here in Luzon who have been spared of the rage and the damage of Typhoon Odette, kailangan siyempre maramdaman din natin at let's empathize with our brethren down south na talagang hindi biro yan, Allan, ha? Talagang dito kasi baka hindi natin masyadong na-appreciate might not be the appropriate word, pero hindi natin naunawaan yung tindi nung tama nung bagyong Odette. Dahil dito nga, except for some very light showers, particularly here in Manila, last night, no? Aside from that, wala tayong naramdaman talagang bahid ng bagyo. Pero yung mga kausap natin, mga kaibigan natin, down south, in Cebu, my son is in Cagayan de Oro City, talagang matindi. Tapos some of them also sent and also posted some videos of the effects of Typhoon Odette. And it's really nothing to be taken lightly. Naalala raw nila yung sa Cagayan, yung nag-uumpisa pa lang lumakas yung hangin. Naalala raw nila yung Typhoon Sendong. Yes. Ano ba yun? Kailan bang, hindi ko alam kung anong year yun eh. Nakakalimutan ko. 3 years ago, Sendong. And 4 years po. Ang scary doon, pare, is that I was told that Sendong hit the city at exactly the same date as today. Okay? Wow. December 17 daw yun. Kaya sabi nga, if it's anything like Sendong, talaga malakas yan. Yung iba naman, ang nagunita nila yung Typhoon Yolanda, di ba? Yung mga past typhoons. Pero, well, nonetheless, this has also been quite a major weather disaster that hit our different parts of the country. Yan sa Siargao, isa pa yan. Sa Surigao, malakas din ang tama dyan. As a matter of fact, there are some or already medyo kinakabahan dahil hanggang ngayon daw hindi makontak yung mga nasa Siargao.
mga nasa Surigao. Yung Cagayan de Oro City kasi kahapon, the electricity was down, although intermittently there were signals, mobile phone cellular signals, pero kuryente was down until about late last night yata. They report that they restored electricity in the city. Pero sa Siargao, I have a friend of mine whose son is there in Siargao, at a place called Villa something. I don't have it here now. Pero they've been trying to get in touch with him and the resort. Pero to in vain, no? To no avail until now. I've contacted also two of my friends who reside there in Siargao. Hindi pa rin sumasagot. I certainly hope they're okay. Even if meron pong apekto sa kanila yung bagyo, sana hindi naman maging masama masyado yung kalagayan. Well, that's our prayer. At sabi mo nga, Allan, kanina, if meron tayong ipapaabot na tulong, pagtulungan na po natin yan. Total, ano naman, no? Ngayon, very active yung mga political leaders natin. I-channel nyo na po yung inyong some of your resources to our brethren down south na tinamaan itong Typhoon Odette. They need it. They need it. I have no doubt that they're really in dire need. Okay? All right. Oh, ikaw pala yung nag-text sa akin. Good morning. Okay. All right. And to add some more on that item, right now po, kakasabi lang nga po ni Sir Barbie na kailangan natin ng information, especially sa Siargao area. So sa ngayon po, very important ang communication or tinatawag nating radyo po, no? So I'd like to call on my friends sa Philippine Amateur Radio Association sa PARA po. Lahat po ng, I'm sure by now, siniset up na po natin ang mga ham radio para makapag-broadcast po tayo dito. Alam niyo po yung mga istasyon. Ang DZRJ po, nandito kami kasama si Sir Barbie. Kung makakapagbato lang po kayo ng information, magbato po kayo ng information. We would appreciate that. We would appreciate po. And kasalukuyan po rin kaming live broadcast ngayon po sa radyo sa 810 AM po. Sa AM po, live po, Good Job Philippines with Barbie Atienza po. And we are also live on ABS-CBN TV Plus, no, at GMA Afford the Box. At higit sa lahat, we are coming in strong sa Sky Cable Channel 224 Radyo Bandido. At sa lahat po ng DTT boxes, nandoon din po kami ni Sir Barbie at Good Job Philippines at ang buong himpilan ng DZRJ. At nandiyan din na rin po kami ngayon sa YouTube, sa RJAM YouTube po. Kung kasama namin kayo dito ngayon, magandang umaga po sa inyo, lalo na sa DZRJ 810 AM. Sa Facebook po yan. Huwag po kayong tubili. We invite you to press like and indeed share the whole program para marami po tayong manunood, makikinig sa another beautiful and positive episode of Good Job Philippines. Dapat. Lagi naman tayo positive in the midst of everything, whatever the situation is. We try to keep, we also try to look at the brighter side or the lighter side of things. Kasi, yun nga, Good Job Philippines, we try to bring you a program that is a feel-good program, good vibes lahat, no? Gaya niyan, madami nga tayong inaharap na paghamon, lalo na yung mga kababayan natin, no? But in the midst of the disaster and the damage caused by the typhoon, we certainly hope we keep our spirits high, we keep our hopes alive. We've been through many challenges in the past. Tayo mga Pilipino, hindi tayo matatawaran as far as fighting spirit is concerned, di ba? Totoo yan. Tuloy-tuloy lang ang laban. At kuminsan, ano nga naman, yung attitude, brings out best results. Kung yung attitude natin kasi, kung palaban, ika nga, talagang hindi nawawala ng pag-asa, tuloy-tuloy, mas maliwanag or mas nakakaisip tayo ng malinaw, nakakapagplano tayo ng malinaw, at yung efforts natin, tuloy-tuloy lang. Hindi lang moving on, but moving forward. Di ba? Hindi yung, sige, maalpasan lang. Hindi. Gusto nga natin, pagkabangon natin mula sa kalugmukan, mas pagbalik natin, we're even bigger and better than what we used to be. And that's what we also expect. Kahit dito sa gitna ng
pandemya, magdadalawang taon, yun nga, paglabas natin dito, we're not just talking about a new normal, we're looking forward to an even better and stronger normal in the future. Paglabas natin dito, sana yung sama-sama natin pagtutulungan dahil alam mo, ang isang maganda dyan, Alan, pagka nanggaling ka sa isang mapaghamong panahon, challenging times, these adverse conditions get people together, di ba? Yes. They become more united, more coherent, mas nagdadamayan, mas nagmamahalan. At yan ang panalangin natin. Sana, kasi sayang, dumaan tayo sa 2 taon ng kahirapan ng pandemic, no? Na talagang lahat tayo nabantaan ng COVID-19 virus. Marami sa atin nawala, yung marami sa atin naulila, no? Nawala yung ating mahal sa buhay. Yung iba nakasurvive, pero matindi rin yung pinagdaan ng mga challenges, financially, physically, mentally, emotionally, talagang distress. Pero sana hindi masayang yan. What am I saying? Pagkatapos ito, pag naalpasan natin to, we should have learned from that kind of experience, that negative experience, and bring it into something positive. Alam natin that life is short. Life can change in the snap of a finger. Maaaring magbago ang kalagayan ng buhay. At we don't always have the luxury of time that we wish we did or we think we do. All right? Kaya ngayon, pagkalabas natin dito, we value more yung mga taong nandiyan sa paligid natin. We value more the country that we have. We value more yung mga pagsisikap. Yung mga leaders natin, namulat na rin na, one of the things that you really have to do is to do your job well so that, we will always remember and appreciate you for your good works. Di ba? Hindi ka naman dapat ma-obsess sa legacy. Pero it's always good to leave a good legacy behind. After you're all gone, how would you like to be remembered? Di ba, Alan? Yung ano yung marka mo? What kind of difference did you make in this world that we live in? Di ba? Hindi ka lang, lahat naman tayo dumadaan lang sa buhay na ito. Pero pagdaan natin, sana meron tayong naambag na magandang pagbabago. Hindi yung paglampas natin, wala lang, wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mabuti. Or even worse, maaalala ka for the rest, for years to come, for generations to come, na may ginawa kang hindi maganda. Totoo yan. Malungkot yun. Let's not be obsessed with legacy, but let's just be conscious that in this trip, in this journey, in this travel, let's take advantage of the time that we are been gifted to us and make the most and the best that we can do for the good of others. Yan ang ating alalahanin lagi. Alam mo, Sir Barbie, napakaganda niyan, for the good of others, no? Kung gusto mo, paano ka maalala. This week lang po, mga kababayan ko, kami nag-uusap sa isang maikling kapihan at naalala nga namin nung panahon ng pandemic, no? Yung mahigpit pa, maraming mga bangkong sirado. Nakapila po ang inyong abang lingkod. Nakapila po kami sa labas ng bangko dahil kailangan namin mag-withdraw ng pera upang makatulong sa ibang tao. Hindi pa ho ito uso yung pantries nun. Puro lang ho ito. Buti may mawi-withdraw ka. Hindi pa nga po namin alam kung may mawi-withdraw dahil sa totoo lang, yung pinadala mo sa akin, yun yung ni-withdraw namin. So, totoo po yan. Alam mo naman yun, di ba? Yung una nun, di ba? Tapos biglang may mga bangkong sirado. Yung nakapila po kami, uso na rin po yung social distancing nun. Napakahaba ng pila sa bangko na ito. Napakahaba ng pila, pero ito po yung pinakamaliit na bangko ng Las Piñas. Dahil yung bangko ng Parañaque, sirado. Dahil doon lang sa Las Piñas bukas. Sirado po nun. Biglang umulan, Sir Barbie. Tapos nung pag-ulan na yun, may babae tumakbo sa loob ng bangko palabas. May daladalang 5 payong. 5 payong. Naaalala namin. Ipagamit yung payong na yun. Only to find out, those umbrellas were the umbrellas of the
employees inside. So sabi ko ganun. Tapos yung naghatid ng payong was the bank manager. Galing. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, wow, nagulat kami. No, dahil that speaks a lot of customer service din yun. It's a very good business practice. Talagang sabi ko, ibang klase itong bangko na to at hindi ko naman yung bangko dahil gagamitin ko lang yung ATM doon para malaman kung yung ayuda ni Sir Barbie nandoon na. So, sabi ko, I just like to say this, I cannot mention your bank, baka hindi na ako maging totoo itong sasabihin ko. Maraming salamat po sa bank manager, hindi ko alam na siya pa rin madaming, ayun, sabi nga lang pag may mga disaster, mga ganyan, pandemic or typhoon, it brings out both the best and the beast in men. Yes, diba? Merong konti lang naman yun, mga nagsasamantala. Pero lumalabas yung kabutiang loob ng marami. Pero ito importante, Allan. Sabi nga, always save up for a rainy day. Yun ang kasabihan. Ibig sabihin, mag-impok ka para meron kang magbubunutin. Pag dumating yung emergency, gaya nung itong pandemya, yung nag-strike to noong March 2020, maraming talagang takbuhan sa gaya yung kwento mo, tatakbo ka sa bangko. Kung hindi ka nag-impok, hindi ka nag-save, anong i-withdraw mo? Wala, di ba? Kaya matuto tayong mag-save, pahalagahan yung ating financial resources, yung pinaghirapan natin. Sana lang wag ma-scam, wag manakaw ng mga cybercrime perpetrators. Pero kung ayaw mo, pwede mo naman itabi. Basta meron ka nakalaan. Yan ang pag-usapan natin, how to handle your money under critical times, you know? How to handle your money. And also, not only critical times, yung spending times. Ito, Pasko na naman tumisan pagdating ng 13th month, bukas, ubus na. O meron ka nga bonus, pero ginastos mo kaliwat kanan, parang wala ng isang linggo, di ba? Let's be wise. O yan ang pag-usapan natin, pagbabalik natin. Magbe-break muna tayo at merong bisita si Allan na papakilala sa atin at bibigyan tayo ng tips how to be wise in how to manage your financial resources, especially during the holidays. Wag po kayo alis. Magbabalik po ang Good Job Philippines. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel RJAM News. The Observer Pusong Minero is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and on YouTube RJAM News. Kasama mo ako, di kita iiwan. Kasama mo ako, nasaan ka man. Kasama mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasama mo ang langit. Good News Pilipinas with host. We now return to Good Job Philippines on DZRJ 810 AM. Here is your host, Barbie Atienza. Together with my partner, Allan, Visitacion, for the rest of the show until 12 noon today. Well, once again, we just like to shout out to our friends over there in the south, particularly in Surigao. If you have any news from what's happening there, what's the situation there, please do text us or call us
especially dito po sa Facebook, matatagpuan nyo kami sa DZRJ 8:10 a.m. Voice of the Philippines. We certainly want to hear some news from there, especially for the sake of our friends who have relatives and family who are stranded there in Siargao. Wala pa po silang balita since yesterday. So kung meron po kayong may babahagi sa aming balita, please let us know para maihatid din natin sa mga apektado nung typhoon, no? Also, Allan, makikiramay lang ako. There's a death in the family. My uncle Keith Wilson, who's based in the UK, passed away this morning. I don't know what time it was there in London, but he passed away. So I extend my condolences to his children, my cousins, Roslyn and Lionel Wilson. And may Uncle Keith do rest in peace. Be with God, and for the rest of the family, be comforted by God's love. Okay, at bati na rin natin si Cali Velasquez at siyempre ang ating inaanak natin sa ere, Allan, si Angelo Redaha. Yes. Namamas ko na, binabati niya sa kanyang nanay na si Emma Redaha. At of course, yan. Oy, si Rina, nandiyan pala. What's her name? Josh Uwa. Merry Christmas to you. And Tatay Eddie, magandang araw po rin sa inyo. Yan, tignan po natin kung paano po tayo makakapagtulungan. Cali Velasquez, maraming salamat. Alright, Allan, we have a guest joining us today and would like to thank him for taking time out. Pakilala na natin siya. Yes, but let's hold that in suspense while our guest is warming up. I know a lot of people are very, very excited, especially in the life investment industry. But before that, let me hold you on your chair for a while and let me greet some special people of happy birthday. We'd like to greet Evangeline Arellano Bangue of America. Happy birthday. And of course, my friend Marites Borja Asuncion, happy birthday to you. Oh, and si Marites! Yes, happy. Makwento yan. Yes, talaga. Most popular and on-beat name ngayon. Trending yan, si Marites. Anyway, happy birthday sa'yo. Ladies and gentlemen, without further ado, allow me to introduce to you the most sought-of financial wealth guru advisor in the nation, not only in the Philippines, but basically and conservatively worldwide. He's been to a lot of places, and I guess he's been around the world. He's been to a lot of cruise ship traveling and including spaceships as well. So, ladies and gentlemen, Airbus, Boeing, this guy is everywhere, everywhere when it comes to investment. Big, small, middle, or whatever. Ladies and gentlemen. Pag-usapan natin yung how to handle your finances wisely. Sige, go. Yan. Ladies and gentlemen, Mr. Renato Perez. Good morning, Nato. Yeah, good morning, Allan. Good morning, Sir Barbie. And at the same time, I just would like to say good morning to all of the OFWs na guest na nanonood ngayon. And I just would like to shout out yung aking team na nanonood din ngayon. Oh, wow. Ang RGP Financials at ang aking mother agency na Salientes Gonzalez Associates, and to all of my colleagues in FWD. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you very much at napaunlakan nyo kami, Mr. Perez. Can I call you Rene, no? Yeah, just call me Rene, Barbie. Thank you. Alright, Rene, kasi may problema kami ni Allan eh. Isang bahagi nung which is common problem to a lot of people during this time of the year. One is, of course, Christmas is a time for gift giving and gift buying and spending and eating out. So medyo malaki ang gastos, no? Pero mas malaking problema yung mga kasama naman natin or kami na rin ni Allan kasama, yung malaking marami sanang pwedeng gastusan, walang panggastos. So we come to you as a financial advisor and expert. Ano ba ang mga tips na pwede mo mabahagi sa mga kagaya namin ngayong Kapaskuhan? Yeah. Actually, thank you, Barbie, for this question.
actually, marami ngayon kaming nakakausap. No? Yung mga may Christmas bonus, ang gusto nila, they want to take a vacation. No? They really want to spend yung kanilang bonus. Simply because, 1 year mahigit na tayong na lockdown. Di ba? Yeah. So parang ang feeling ng iba talagang vengeance to spend. And okay lang naman yon. Wala namang masama doon because para naman sa family natin yan. But they really need it, Rene? Kumisan, intindihin din natin, talagang kailangan din. I mean, for their peace of mind. True. Yes, that's very true. And at the same time, dapat hindi rin natin nila kinakalimutan na they need to set aside portion of their bonus. No? Hindi naman kailangang itabi lahat yan. Siyempre, hindi ka naman mag-i-enjoy kung lagi mong tinatabi yung pera mo. So, at least 30% of your take-home bonus or 30% of your monthly take-home pay on a monthly basis, tinatabi mo dapat yan. No? Because of what happened sa pandemic, yung rule of thumb usually na sinasabi ng mga expert, na dapat 3 to 6 months of your monthly expenses, meron kang emergency fund. But look what happened to pandemic, sa atin. We did not expect it, Pumasok lang yan and more than 1 year na tayong na-lockdown. At kung meron ka mang 3 to 6 months na emergency fund, ubus na yun. So, importante talaga na little by little, you have to really set aside at least 30% so that you can go back again you can create again the emergency fund. So, unahan ko ng ibang listener bago pa sila magtanong. Ako na magtatanong ang magiging reaction dyan, lalo na yung mga minimum wage earners and a little bit more lower middle class. Madaling sabihin niya, pag malaki kita mo yung 30%, kahit na ano pa yung absolute amount. Pero hindi ba napakahirap din yung kakapiranggot na yung kita mo, your minimum wage, your 13,000, 14,000 a month. Tapos 30% of this is about, 3,000, 4,000? Aba, ano na yan, yan yung upa nila, for example. Actually, Barbie, Allan, meron ako mga kilala din na by the hundreds of thousands ang kita. Every month. Pero believe me, negative pa sila. Ganon din ang problema. Hindi sila nagtatabi. Yun ang problema. Gumagasto sila more than of what they get, yung take home nila. So importante, ang secret dito sa ginagawa natin dito sa investment is not how much you earn, but how much you keep, So importante on a regular basis, kahit 1,000 pa yan every month, kung yun lang ang kaya mo, o 2,000 every month, kung yun lang ang kaya talaga, so be it. Pero ideal yung 30%. Yes. Because may iaalat ko sa 30%. It takes a decision, Rene? Parang, siguro kailangan talaga, commitment, Yeah. Tsaka siguro, yung decision na yan, yung decision na yan, siguro it has to be a family decision, kasi pag nakarinig ng mga bata ng bonus, nakatingin sa iyo Tama. Siguro talagang it has to be a decision, mga anak, kailangan may 30% tayo, baka mag-lockdown ulit. Alam mo yun? Parang at sabi nga Allan, Barbie, ang biruan ang sweldo daw o ang bonus, parang Coke, minsan sakto, minsan zero. At saka, mismo. Sabi naman sa kwento sa akin, nagka-bonus ka ng 20,000, umuwi ka, magkano ba pupunta kay Mrs.? Sabi, siguro mga 15,000, 18,000. Sabi, hindi, 20,000. Hindi naman, hindi mo kilala Mrs. ko. At dahil nga sa Good Job Philippines, we bring good stories sa ground and bring it ground and say it again. Dahil real talk tayo, isang real question ang inaabangan natin na sasabihin natin ngayon. Nato, ano ba ang dapat mauna? Ang savings na nakuha mo ngayon? O yung pambayad mo doon sa utang mo? Paano ba ang proseso nun? Kasi marami ring nakaabang di ba? Punta ako sa bahay na, kumuha ng bonus. So, paano ba natin ina-address yun? Alright. Sige. Thank you, Allan. Actually,
ang katanungan dyan ano ba yung priority natin talaga dapat? No? Kung for example, you want to set aside something, pero at the same time, meron ka talagang utang. No? So ang pinaka-importante dyan, kung for example, sang damakmak yung credit card mong utang, tapos hindi mo na mabayaran, paano ka pa makakapag-save? No? So importante, kausapin mo yung credit card company at sabihin mo sa kanila, eto lang yung kaya mong ihulog. No? Tapos mamili ka dyan kung ano yung pinakamaliit mong utang, yun yung kung kaya mong i-pay off yan, i-pay off mo, unti-unti lang. Na huwag mo munang bayaran yung pinakamalaki, nakaka-overwhelm yun But at the same time, huwag nating papabayaan yung magtabi tayo ng emergency fund. No? Kahit anong amount yan, importante itabi natin. I'm not saying na huwag tayong maglagay sa bank. No? Definitely, ang ilagay natin sa bangko yung emergency fund. Kasi regular nating tatanggalin yan, no? Normal pag may emergency. Pero kung for example, kasi ang nangyayari sa Pilipino, yung typical Pilipino, nilalagay lang nila yan sa isang lalagyan. Bawa, sa isang savings. And huwag na tayo magbanggit ng bangko, magkano ba ang interest ng isang savings ngayon, no? So, sabihin na natin, no? Napakataas na yung 1%. But kung titignan mo, ang bangko ngayon, they give you 25.25% per year. Point yun, wala pang 1. So, meron tayong tinatawag na Rule of 72 ni paring Albert Einstein. Ano? So shortcutting ko na yan. Paano mo ba, yung Rule of 72 is malalaman mo kung ilang taong ka magdodoble yung pera mo. So kung halimbawa, 1% yung iyong savings, no? yung rate, interest rate. So divide mo sa 72, so 72 years bago magdoble. So ang trick dyan, yung 10,000 mo magiging 20,000 in 72 years. Ba't ang tanong, may enjoy mo ba yun? Ang tanda na tayo, baka hindi na tayo buhay. Hindi yata practical. Hindi. So ang trick dyan, Barbie, Allan, is to be able to find yung interest na mas mataas, no? Doon sa inflation. Kasi ang inflation ngayon from January to September nasa 4.5%. Kung ang kinikita mo 1%, so lugi ka pa ng 3.5%, no? In terms of value, no? So yung importante diyan, makapaghanap ka ng investment na tataas pa kaysa sa inflation, which is meron tayong mapakikita, no, na 8%, 10%, no, sa stock market, pero medyo mahabang pag-uusap ito. At madali itong siguro sa next program on as to how to set aside money, because you can set aside in the stock market for as low as 2,500 per month. Yun ang hindi alam. Ang akala nila pag naglagay ka ng pera sa isang investment, sobrang laki yung kailangan mo. Of course, kung mas mataas ang ilalagay mo, mas mataas ang magiging return. Pero that should not stop us from investing for as low as 2,500 per month. Okay, let me just review that. Yung tinanong ni Allan kanina, ang ano dito, pag nakuha mo yung pera mo, unang-una doon is yung nalaan mo or napagdesisyonan mo na i-save. Tabi mo na yon. Tama? And then kung ano yung matitira, tapos doon naman sa pagbabayad ng mga obligasyon, tatanggalin natin yung mga basic na gastos, upa, kuryente, pagkain, etc. Yun naman ang pang-serve, debt service mo yun, di ba? Ano yung pinagkakautangan mo. Ang maganda, ang interesting dito, yung sinabi mo kanina, wipe out the small ones first. Prioritize mo yung maliit. Para matapos na yan, ubus na yan. Di ba? Pwede ka, isara mo na yung card mo na yan kung meron kang gano'n. Anong logic doon, Rene? Dahil wag na wipe out mo yun kasi nga para tumigil na yung interest on. Pero yung matitira sa'yo, yung malalaki. And yung malalaki, dahil subject to interest, mas malaki din yung interest. Di ba? Yung mga malalaki na yan, siyempre kakausapin nila yan dapat. No? So, yung mga credit card company. No? 20 years ago, problema ko yan. And that's what I did. No? Kinausap ko yung credit card company 20 years ago na talagang ang 50,000 20 years ago, napakalaki. That's true. Yeah. Sabi ko sa kanila, ito lang ho ang kaya kong bayaran. 500 pesos per month. Of course, ang credit card company, anong gusto nila? Makakolekta o hindi? So, they will agree. Kasi malalaman nila So, ayan, hanggang sa mahulugan mo.
So pag sinabi mo sa kanila, ito, stop nyo na ho yung interest, and I believe they will agree. No? Because right now, pandemic eh. Pwede ka mag-negotiate. Gano'n ba yan? Yes, Negotiate. definitely. Pwede negotiate yan. Yun lang, huwag ka namang umasan tuloy pa rin yung card mo. Putol yan. Yes. Wala. Stop na yan. At Mr. Sobra ka naman. At Mr. Perez, pwede ka naman siguro i-quote, no? Sasabihin ng mga sumusubaybay sa amin. Noong Sabado, nakinig ako sa Good Job Philippines. At narinig ko yung Renato Perez, isang wealth advisor, na magbayad ako ng maliit at yung mga sumusunod ay installment. Yung ba yun? Yes. No? Yes. Patuloy mo rin maliit. So ang objective natin ay mag-establish muna tayo ng communication, wag nating taguan, no? Yes. O yung 500. Ay, oo, yan ang masama. Ang tawag doon, pare, yung mga nagtatago, yung mga may utang, ang sakit doon, una, amnesia. Tapos pangalawa, ang tawag doon, balasubas. Yes. Ang importante dyan, ma-appreciate tayo ng bangko, no? If we communicate, no? Huwag tayong aatras, huwag tayong magtatago, no? Harapin natin sila at sabihin natin sa kanila that we are more than willing to pay, but ito yung because of the pandemic, no, tinamaan po yung aking sweldo, pero ito ho, hindi ho ako atras, ito yung amount na kaya kong ibayad sa inyo. In good faith. Yes, in good faith. And I'm sure they will agree. Okay. Maganda yan. Tapos maganda rin yung sinabi mo kaninang rule of 72. Yes. You look for income generation either through interest or whatever earnings, na ang calculation mo, makukuha mo yung benefit na yan after dividing it by 72. And that's the number of years. Yes. Okay. So kung 10% ang earnings, 10% ang earnings or interest in 7.5 years, more or less. Yes. Doble pera mo. Okay, that's good. Okay. Sa dami ng nakikinig sa atin ngayon, libo-libo, no, at we're being viewed worldwide. Nabanggit mo yung word na 2,500 kanina, as small, as little as 2,500. Hindi ko alam kung gaano na yan kaliit ngayon o sa ibang tao napakalaki na yan. Pwedeng mag-invest. Sa experience mo ba, wealth advisor, yung 2,500, saan natin yan pwede i-invest? Actually, meron tayong mga produkto na pwede nilang tignan, no? Like, wag na natin sabihin na baka, sa ibang mga kumpanya, like ibang insurance companies, no? Sa kumpanya namin, pwede ka mag-set aside ng 2,500, no? Ang kagandahan dito, no? It's a mutual fund, no? Tapos meron ka pang protection at the same time. Yan. So meaning to say, as low as 2,500, naka-invest yung pera mo sa mga blue chips, no? No? Yung mga surefire. Yeah, PLDT, Jollibee, Pure Gold, ICTSI. Imagine niyo 2.5 kasi naka-pool yung pera. So kung magkano yung kinita ng in proportion to what you invested, yun ang kung kumita halimbawa yan ng 8%. So 8% ka ng 2.5, parang ganyan. And at the same time, ang critical dito is, may pandemic tayo. Paano kung may mangyari sa atin? May insurance ka pa. May coverage ka in the event. Kasabay yun. Yes. Doon sa 2.5, all in na yun. May insurance ka na, may investment ka pa. But correct me if I'm wrong, Rene. Etong stock, yung stock market, hindi ba yan, para ka rin, in a gambit, no? Parang, siyempre, pag low risk, mas malaki rewards. Pag high risk, di ba? Pag high risk, mas malaki rewards. Yung mga blue chip na sinasabi mo, yun yung mga malabong malugi. Pero mababa ang bigay. Yes. Hindi yan mga speculative na market, no? So, ito, definitely, mga telecom, no? Hindi ka Pilipino pag hindi mo kilala ang Jollibee, hindi ka kumain. So, hindi ka Pilipino kung hindi ka nagsha-shopping o nagpapalamig man lang sa Shoe Mart, no? So, ito mga malalaking kumpanya ito. And even meron mga available din ngayon na fund, no, globally, no, the likes of Microsoft, no, Tesla, no. Malalaki yan. So, pwede na. With all due respect, pero when we talk about people na nasa marginalized sector, medyo medyo intimidating talaga yung pagsabi stock market. Are there other alternatives aside from
money market, stock market, are there other options? May iba pa ba silang pwedeng paglaanan? Okay, Mr. Perez, ang malalaon ko lang talaga, sa kita ko, mga 500 a month. Di ba? Sa ano pwede, meron pa bang ibang pwedeng paglagyan para ito naman hindi tulog? So may mga ano ngayon available, no? Actually ang ayaw magbanggit baka may mga dun sa may kilalang ano ngayon na telecom company na meron silang payment facility, pwede ka mag-invest doon for as low as 100 pesos. Uy. Oh, okay. Okay. Oo, pwede. No? But of course, yung return on, hindi naman in proportion to what you paid. No? Yun lang. No? Pero kasi sa nakatabi lang sa baol or nakabangko. Ilagay ko lang yan sa ilalim ng una, magkaka-stiffly ka pa dahil pagka tumaasan pa. Kasi marami pa rin gano'n, ha? Allan, believe it or not. Marami pa rin, lalo na sa mga probinsya, ayaw magbangko. Talagang malalaman mo, may libo-libo pala sila. Nandun lang sa ilalim ng poste ng hagdan. Di ba? Mga gano'n. Importante rin, Barbie, Allan, kung for example, kasi balik tayo doon sa nabanggit ko, no? Ang mindset ng typical Pinoy, ilagay lang niya o itumpok lang nila yan sa isang lalagyan. Correct. For example, sa isang savings account na meron pang ATM. No? Tapos nag-set aside ka, nandyan yung pang-educational plan ng anak mo, nagtatabi ka, emergency fund, nandyan, yung mga... Halo-halo sa isang lalagyan. Ay, hindi wise yun. Tapos nagpunta ka sa isang mall, sale. Naku, parang tinatawag ng sapatos, patay, o ng karaoke. Tapos nung nakita mo yan, tumingin ka ngayon tingin ka nga sa ATM ko. Meron ka ng mga naihog na tatabi ng mga 50,000 halimbawa para sa anak mo, education. Anong karaniwan na typical na Pinoy sasabihin? Matagal pa nang magka-college yung anak ko. Gagastusin ka muna. Tama. Oy, real talk po, Real talk. Yan, no? So, ang importante, kung long-term yan, dapat doon sa long-term instrument mo ilalagay yan. No? So, nai-explain namin yan, no? Lalo na doon sa team ko, no? Yung RGP financials. We are trained, no, to explain, no, in layman's term na maiintindihan nila talaga kung paano nila itabi yung pera na yan. So hindi na kailangang sobrang laki, no? Nato, dahil real talk nga to, sino ba itong team mo na pwedeng makatulong at pwedeng lapitan? Yung team ko, Allan, salamat sa tanong mo na yan, no? Yung RGP Financials, they can look at it sa Facebook, no? Or they can contact me, no? Renato G. Perez, yung aking name sa aking Facebook. Or yung RGP Financials, nasa Facebook din yan. Tignan lang nila. Tapos meron silang pwede mag-chat lang sila sa amin. May sasagot sa kanila kagad. No? At in fact, may mga nagme-message sa amin at marami na kami natulungan, no? Na mga tao na nag-chat sila na ang medi pala ito na 2,500. Matakot tayo doon sa mga nangakangako na meron 10% interest per month. Naku po, scam yan. Mga 6% per month. It's tama, no? Too good to be true. That is not true. If it's too good to be true, it probably is. Yan. Ay, Nato, paliwanag mo nga yung ano na yan, napaka-popular ng salita na yan, sumisigunda kay Marites yan, Yung it's too good to be true, paano ba yan sa Tagalog? Paliwanag mo nga dahil ang dami talaga na-i-scam ngayon sa ibaba, no? Sa mga socialized challenge na people natin. Naaakit. Naaakit yan, naaakit. Kasi ang mindset kasi ng Pilipino, no? Tingnan mo, yung nagbabaka sakali. No? Wala namang masama doon sa loto, halimbawa. No? Pero yung iba may inaalagaan na numero talaga. No? Investment na No? Kasi easy money. Yun ang hinahanap, yung easy money. Yung easy money, hindi. Mahirap tayo yung easy money na ganyan. No such thing. There's no such thing. No? Kaya ang nangyayari, yung iba, tulad dito, pandemic, huwag na tayong lumayo. No? Hirap ang mga tao. Meron ngayong masamang puso na lalapit sa'yo. Parang gusto niya pang kumita, 6% ganito. Meron tayong Pilipinas, ganyan. Every month. Yeah. Tapos patitikimin ka. Hindi mo alam, niluluto ka lang sa sarili mo mantika, pera mo rin yung ibinibigay niya.
O hindi, halimbawa, meron siyang nakolektang mga 5 tao. So iniikot lang niya yung pera hanggang sa maging greedy na tayo, and then we put some more. Tapos ang masaklap dyan, you invite more people. Tapos yun na. Hindi, tsaka ang nakita natin pattern dyan, yung mga investigation in the past, Alan, may mga pakagat. Yun sa una talagang maganda. Dahil in a week's time, padadala ka ng cheque. Tapos may stagger ka dahil, uy, ang laki nito, di ba? So pagkakalat ko na, sasabihin pa sa'yo, pagka may nakasama ka, meron kang naimbitang iba, meron kang komisyon. Nako, patay na. Ma-addict ka na. Babatiin ko lang muna ang mga ringtones ng Bulacan. Si John Sebastian Rington, ang kanya may bahay si Sian at ang kanya mga anak, si Julian at si Josea. Thank you. Happy listening to you. And Rosel Castrense, good advice, Mr. Renato G. Perez. Ang isa pa nagtatanong dito, pagka maliit lang naman yung perang pwede kong i-save at invest, hindi ba nakakayon lumapit sa mga wealth advisors kagaya ninyo, Rene? Hindi. Definitely, we are more than willing to help them. No? Wag po kayong mahiya. No? Kahit ho ang kaya ninyong itabi as low as 2,500. No? Kikita ho yan, mapapalago ho natin yan. Pwede hong kumita kayo ng million dyan. Pero long term po tayo. No? Hindi po tayo mangangako na yung get rich quick scheme tayo. No? So ano ho yan? Pyramiding ho yung mga ganong klase. So ito, madami naman legit talaga, no? Oo, marami, no? Ang stock market, no? History will tell us pag ito umabot ng mga 10 taon at mahigit, in fact, no, kahit nagkaroon ng pandemic, kung nakapag-invest ka sa stock market 10 years ago, hindi ka palugi. Kahit dumapa yung market. So pareho rin yung mga friends natin, yan sila Mr. Ahmad Moti, yung presidente ng Pag-ibig. Meron din silang aside from yung mandatory contribution, pwede ka rin magdagdag ng investment, no? Tapos maganda raw yung yields, di ba? Yes. Meron ibang mga gandang yields, pero ang nagiging diyan, concern ng iba, no? Halimbawa, magse-save ka. Pero yan, inaalat mo yan long term. Pero yung iba, binibigay sa'yo. Pwersadong ibibigay sa iyo interest on a monthly basis or on a quarterly basis. So ang tendency doon, nagagastos. Hindi mo rin nasi-save. Hindi mo rin siya natatabi. Yun ang disadvantage. Yung mga nagbabayad kagad ng, tawag doon, dividends, di ba? Yes. Dividendo. Alright, okay. Alright, pwede bang ulitin mo? Paano makipag-ugnayan? Paano mag-contact sa inyo ng mga financial advisors? Kung gusto namin yan. Yeah. Kontakin nyo lang po kami sa Facebook. Kung kayo may Facebook, no? RGP Financials po. No? Makikita nyo kami dyan. Just chat with us. Or you can look at me in my Facebook at Renato G. Perez. Or in my email, no? Renato G. Perez1@gmail.com. Okay. Yun mga kababayan, kung talagang, ang unang-una, magdesisyon kayo. Yan number one siguro. Yung mahirap kasi yung magdidesisyon ka, kumikita ka ng 10, 20,000 at sasabihin mo, ang advice ka ni Rene, 30% niyan. So kung sa bawat 20 mil na kinikita mo, 6 na buwan, kaya mo bang itabihan at gawing savings? Ang sagot dyan, ikaw bahala na you. Bahala na you to decide. Kailangan pag desidido ka, committed ka, disiplinado ka, na kahit ano pa mangyari, tatabi mo yung, hindi naman kahit ano mangyari. Siyempre, yung tinabi mo, gusto mo, gagamitin mo lang yan para sa mga talagang tunay na emergency. Di ba? Kasi, sige Alan, go ahead. Kasi yun nga, kaya kailangan talaga maging future ready sila dahil ang dami-dami na nating mga kababayan, yung yung localized version niya, yung balik probinsya, no? Pagbalik niya sa probinsya, ito naman yung mga balik OSW natin dahil nga nagkaroon ng konting emotionally what do they do? Oo, itong pandemic, no? Saan ko ba gusto maiwan?
itong pandemic na to, lockdown na naman ako sa ibang bansa o ma-lockdown ako kasama ko ang pamilya ko. So talagang maraming bumabalik na mga kababayan natin at merong mga dalang puhunan. So maganda ba? Meron akong dagdag na pahabol kay Rene, no? What about yung sinabi mo kanina? Sana nga, wag kunin kagad yung dividendo. Dahil pag nakuha mo yung interest mo, nagastusin mo, hindi na rin savings. Pero yung, kung nyari, kagaya ko, ang gusto ko rin may flexibility ako na anytime na kailanganin ko, may nagkasakit sa pamilya, kailangan ko yan, di ba? Pwede ko makuha kagad. Kasi yung iba, parang naka-lock in yata or naka-secure na hindi mo pwede kunin, di ba? Actually, Barbie, ang gagawin dyan is yung mga pang long term mo, doon mo gawin. Doon mo yung sa pang lock in. No? Pero yung, halimbawa, yung kailangan mo ng flexibility, lagay mo yan sa time deposit, no? sa bangko. No? So, doon mo ilagay. Yung ibang facility. Ibang facility naman yon. Yes. Diba? At gusto kong sundan yung sinabi mo, Barbie, no? Importante na pinag-uusapan niya ng pamilya. In fact, kaya ako natuto dahil ang dami ko ng balentong mga so, pag-manage ng pera. So, ang ginawa ko dyan is talagang nag-decide ako, kinausap ko yung misis ko at yung mga anak ko maliliit pa noong time na yun. Ano? Sabi ko, eto yung kaya natin, eto yung magtitipid tayo. Alam mo, even at a very young age nila, no? Naintindihan nila yon, no? At sila mismo, pinapatay nila yung ilaw, no? Wala mo ng aircon, no? So yung mga ganon, so importante talaga yung sinasayang Barbie na it's a family decision. Kahit nung mga panahon na yun, may pinag-aaral kang doktor, no? Yes. Doktor na ako ngayon. Naalala ko nga kasi meron akong kaibigan ganyan, nakakita siya ng magandang Lamborghini. Sabi ng anak niya, "Wow, Dad, what a car." Sabi niya, "We can also buy that. But you have to stop schooling for a while." Kilalanin nyo kung ano yung prioridad, ano yung dapat gastusin, at ano yung pwedeng hindi muna. Yun yung mga ano doon, hindi naman natin sasabing wag. Sasabing wag muna. Ano ba dapat, deferred gratification. Sabi nga, paliban mo muna yung sarap, yung saya, hanggang sa tamang panahon. Magandang sabihin, for example, Barbie, Allan, humingi ng pera ang anak mo. Ang salita natin, kasi ibang typical na magulang, walang pera anak, wala tayong pambili dyan, walang ganito. Dapat anak, may pera tayo, pero yung pera natin hindi para dyan. Yun. So dapat para kasi yung mindset na wala tayong pera, minsan na-attract mo. Very negative. Oo, negative. Tama. Yeah. At masakit din yun sasabihin kasi ng mga anak, pag narinig mo yung anak mo, nagsabi ng kasi wala kaming pera kasi mahirap lang kami. I mean, yung pagiging mahirap po, yung state of mind yan Kailangan siyempre, kahit na medyo kapos tayo, medyo limited yung ating kinikita, wag natin babawasan yung ating dignidad. Wag natin meron din tayong in other words, may estado naman tayo ng pamumuhay na kailangan maging respetable. Okay. Malapit na. Go. Tsaka masarap sabihin, si tatay kasi nag-invest. Yan. Oo. Sabi ni tatay, wag muna. Di ba? Kasi tatay ko nag-iisip. Yung tatay ko matalino. Ganda. Magpapasko na. May mga pera yung iba, they have more money than usual. Final words, pakibigyan nga sila ng payo. Okay. Actually, yung mga inyong makukuhang pera, dahil matagal ang ating lockdown, gusto talagang mag-splurge, gusto talagang magbakasyon, mag-Boracay, o anuman. Sa akin po, masasabi ko, go ahead. Pero make sure, meron ho kayong tinabi. Huwag niyo ubusin lahat. Kung gusto niyo mag-enjoy, go ahead. Huwag niyo lang kakalimutan that you need to set aside something. Like for example, you need to get at least a protection para sa inyong sarili because, no one can tell. Ang ginagawa natin, ang insurance is parang spare tire yan ng isang sasakyan. Na pag yan na-flat, meron kang pamalit para tuloy pa rin ang takbo. So, importante yun. Tapos, magtabi tayo, unti-unti. Any amount that kaya ninyo pag-usapan ng mga pamilya,
pero ideally 30% na Yun. dapat. Ngayon, siguro kung wala kang sasabihin mo, you don't have enough na maitabi, huwag ka na muna magbakasyon. Ipagpaliban mo muna next time na. Mapatutunan muna tayo. Parang ganyan. Shout out muna natin sa mga beauties ng Manila Bulletin. Nandiyan sila Pat, si Tonet, si Sheila, at si Tintin, at si Badet. At sa B-Bar naman, shout out din sa aking mga B-Barkada dyan. Ito yung aming online sing-along bar sa Facebook every Saturday night. Mabuhay po kayong lahat. Kasama ko dyan yung mga ringtone family. Maraming salamat sa pakikinig. Alright, Allan, maraming salamat sa iyo, Rene. At sana nga matulungan mo kami, mga kababayan natin. Magandang serbisyo yan sa ating mga kababayan, lalo lang ganito mga kapaskuhan at sa ating everyday lives. Sometimes we are blessed, more blessed than we think we are. Babatiin ko rin mula naman dyan sa Angeles City, si Mlama, sina Dico Bong, at yung mga bata, mga apo at anak. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay po kayo. At yun, keep up the good work and please continue your service, your paglilingkod sa ating mga kababayan. Merry Christmas to you. Same to you, Barbie. Alright, Allan. And to all our viewers at sa lahat po ng nakikinig on behalf of Barbie Atienza, Rina Tolentino and Ariel Castro, maraming salamat po. At alam ko po ang lahat ay naghahanda. Maligayang Pasko po sa lahat at wag po nating kalimutan ang mga kapatid natin na nasalanta ng bagyong Odette. Back to you, Barbie. Oo nga. Well, babalikan natin yun Marami po tayong mga kababayan, baka hindi natin batid, lalo na tayong mga nandito sa Luzon, baka hindi natin namamalayan. Marami po nasalanta ng bagyong Odette kahapon. At kung meron po kayong mapapahatid na mga tulong, mabibigay na ayuda, makipag-ugnayan lang po sa mga kinukulang mga ahensya. Yung mga politiko po natin, ito po yung tsansa ninyo, itong pagkakataon na pakita po natin yung ating genuine na pagmamahal at paglilingkod sa ating mga kababayan. At kung wala naman tayong mabibigay, di balik, ang importante rin po, panalangin po natin yung kanilang tuloy na kaligtasan at makaahon sila sa sakunang nangyayaring ito. At yun, well, yung mga kababayan naman natin, kung kami po ay nakakarating sa inyo, nasa inyo po ang aming pagmamahal. Huwag po kayo mag-alala, talaga patuloy po kami magsisikap na makapaghatid ng kahit anong paraan ng tulong at pagmamahal para po sa inyo. Well, it's almost Christmas time in the city, Allan. Handa mo yung kanta mo. Next week, magkantahan tayo. Totoo po yan. Once a year lang po ako. Once a year lang po ako kumakanta, so don't miss it. Here in Good Job Philippines, we build this city with songs, laughter, and real talk. We will invite some of our friends to come and sing with us. Yes, dapat. Kwentuhan lang tayo sa Pasko. Anong ibig sabihin ng Pasko sa'yo? Tapos kakanta ka na. Ganun lang. So yung mga gusto mong sumama sa amin sa sing-along namin dito sa Christmas celebration ng Good Job Philippines next week, that's next Saturday, samahan niyo po kami at handugan po namin kayo ng kanta at kung gusto niyo makikanta sa amin, you're all welcome. Rene, maraming salamat sa inyo. Merry Christmas to you and the family. At sa lahat po ng ating mga suki dito sa Good Job Philippines at ang ating director si Ariel Castro, ang ating boss dyan sa stasyon, si Angie de la Cruz, at syempre si Ma'am Bea Jacinto, Merry Christmas. At sa ating mga kapatid, dito po sa ating stasyon, Merry Christmas to you all and may you have a blessed one and a prosperous New Year in 2022. Magbabalik po ang Good Job Philippines next week. At kung malungkot kayo dahil malamig ang inyong Pasko, o di naman kayo dahil wala kayong jowa, o wala kayong wala pang-invest. Wala kayong pang-invest. Sa tingin ninyo, sabi ni Rene, bihira daw yung wala. Kahit pa paano meron yan, hindi nyo lang naiisip. Okay? Isip-isip lang. Don't you worry because no matter what happens, God loves you. And the best way to love Him back is to love yourself. And the best way to love yourself is to take care of yourself physically, mentally, spiritually, and intellectually. And once you've learned to do that, remember this, love your neighbor as yourself. Until next week and every Saturday, we'll see you on Christmas Day. My name is Barbie Atienza. Hanggang sa muli, ingat po. Bye!
Thank you. God bless. You've been listening to Good Job Philippines with Barbie Atienza. Good Job Philippines is an exclusive